Sa pag-ibig kahit sino tao may kapansanan o wala may karapatang magmahal at mahalin sa kabila ng kalagayan ng isa tao ay dapat kaya mo siya tanggapin na buong buo. Ang kwento ito tungkol sa isang binata may kapansanan at masungit ay na-in-love sa isang dalaga nurse masayahin, mga pangunahing tauhan sa kwento, Gabriel at Katrina. Si Gabriel o Gabi ay gwapo, mayaman, mabait pero mula nagpukpok siya sa ulo ng ex-girlfriend niya. Dahil sa pagligtas niya sa inaanak niya ay natamaan ang motor niya sa utak kaya hindi na siya mapakalakad sa sobra nasaktan siya sa nangyari ay maging masungit na siya. At si Katrina o Kath ay maganda, mabait, nanggaling siya sa mahirap pero masayang pamilya. Pero nakapagtapos siya ng nursing pero pumasok siya sa Rehab Center for Physical Therapy bilang physical therapy nurse dahil gusto niya makatulong sa tao. May kapansanan ay masaya na siya sa ginawa niya. Chapter 1 ang simula. Sa isang malaki bahay ay mayroon nakatira ang isang gwapo pero may kapansanan na lalaki, si Gabi. Alas 8 na umaga na gumising si Gabi at di niya kaya tumayo mag-isa, kaya napindot niya yung intercom nakalagay sa lamesa katabi lang ng kama niya. Tinatawag niya ang nurse niya. Pia, I'm awake and where is my breakfast? Sabi ni Gabi. Agad pumasok yung nurse niya sa kwarto ni Gabi. Dahil sa bagal yung nurse sa pagkuha nito ang wheelchair ni Gabi ay nagalit si Gabi sa kabagalan ng nurse niya. Ano ba yan, ang bagal mo naman, nahihina ako. Pagsigaw ni Gabi. Sorry po sir. Paumanhin ng nurse kay Gabi. Binuhat yung nurse si Gabi ng upo. Sana si Gabi ay di alam yung nurse hindi pala nakabrake yung wheelchair, kaya umandar pa atras yung wheelchair at natumba si Gabi sa sahig at di siya nasalo yung nurse. Mas lalo gumalit si Gabi. Ano ba? Tanga ka ba? Bakit di nakabrake yun wheelchair ko? Pagsigaw ni Gabi. Bigla pumasok yun mama niya si Leia at nakita nakaupo si Gabi sa sahig. Ano nangyari? Sabi ni Leia. Ito kasi nurse, ito ang tanga-tanga, kinalimutan brake yun wheelchair. Pag upo ko, bigla umatras yun wheelchair, di pa ako nakaupo maayos, natumba ako Sabi ni Gabi. Habang tinuturo niya yung nurse, binubuhat nila si Gabi pabalik sa kama. Pinagsandal nila si Gabi sa headboard ng kama, tapos bigla lang si Sante ni Gabi yung nurse niya. You are fired, Pia. Sabi ni Gabi. Hindi naman naririnig yung nurse sa sinabi ni Gabi. Ano po sinabi niyo sir? Tanong ng nurse. I said you are fired and get out in my house, I don't need you. Pagsigaw ni Gabi. Tapos isang oras ay umalis yung nurse sa bahay nila Gabi. Ganito ginawa ni Gabi sa mga naging nurse niya. Kapag nagkamali yung nurse niya ay pinaalis niya nito o kusa umaalis yun mga nurse dahil nahihirapan sila sa kasungitan ni Gabi. Tapos isang oras. Pinapakain ni Leia si Gabi para nakapag-inom ng gamot at kinausap ni Leia si Gabi tungkol sa mga nurse nito. Ano ba yan Gabriel, ilang beses sasabihin ko sa'yo ay wag mo awayin mga nurse mo. Sabi ni Leia. Ma, di ba sinabi ko di ko kailangan mga nurse at saka di na ako umaasa, gagaling pa ako noon, nasa States pa tayo, mag-therapy naman ako, pero di rin ako nalakad ulit, tapos noon umuwi tayo dito wala rin nangyari. Sabi ni Gabi. Linagay ni Leia yung pinggan sa lamesa katabi ng kama ni Gabi, tapos hinawakan ni Lee ang kamay ni Gabi at tumingin si Leia kay Gabi. Anak! Wag mo isipin na wawalan kang pag-asa, di ka na napakalakad ulit kasi ako umasa gagaling ka pa. Sabi ni Leia. Sa kabilang banda sa isang maliit na bahay nakatira si Kath, kasama niya ang magulang niya sila Juan at Carol at dalawa mga kuya niya sila Juan Jr., OJR at Francisco o Kokoy. May maliit negosyo sila Kath na isang talyer at talyer yon dahilan kung bakit nakapagtapos sila Kath sa pag-aaral. Ang panganay sa magkapatid si JR, naman nagtapos ng IT pero dahil sa medyo katamadhan si JR, ay di niya ginamit yung kurso niya kaya ang trabaho niya ay taxi driver o minsan katulong sa talyer ng tatay nila. Ang pangalawa sa magkapatid si Kokoy naman ay nagtapos din ng law pero dahil kahirapan ay wala sila pagbabayad ng bar exam kaya nagtrabaho si Kokoy sa call center bilang agent. Ang bunso sa magkapatid si Kath, siya lang malapit ng trabaho sa kurso niya, isang physical therapy nurse sa rehab. Alas 6 ng umaga na magising si Kath dahil tunog ng alarm clock. Pinindot niya agad yung alarm clock niya at tumayo sa kama niya at lumabas sa kwarto niya. Tapos pagbaba niya sa hagdanan ay nakita niya pumasok yun Kuya Kokoy niya sa banyo. Agad tumakbo si Kath papunta sa pinto ng banyo at kumatok malakas. Kuya Kokoy naman, mag-late na ako sa hospital, bakit unahan mo naman ako? Naniinis sabi ni Kath. Sorry Kath, natatay kasi ako Patawa sabi ni Kokoy. Pumasok sa bahay ang nanay nila si Carol at nanggaling nito sa bakery bumili nito ng pandesal para sa almusal. Tapos palagay ni Carol ng pandesal sa lamesa ay nakita niya nakasalubong ang mga kilay ni Kath habang si Kath nakatayo sa pinto ng banyo.
Anak, bakit ka nakatayo dyan at sa kaaga-aga nakasimangot ka? Tanong ni Carol. Nay, ito kasi si Kuya Kokoy, unahan niya naman ako sa banyo mag-late na po ako, pasusubong sabi ni Kath. Palagi na lang unahan ka ng Kuya Kokoy mo, di bale mag-almusal ka muna habang inaantay mo yun kuya mo. Sabi ni Carol habang hinihimas ang mahaba buhok ni Kath. Tapos umupo yun mag-ina sa upuhan ng lamesa at kumain ng almusal. Tapos ng isang oras ay dumaan muna si Kak sa talyer para baka sakali nandoon ang Kuya JR niya para napapahatid na lang siya kesa pamasahe pa siya. Tapos pagpasok ni Kat sa talyer ay agad siya lumapit sa tatay niya at namano. Maganda umaga tatay. Pagbati ni Kath. Maganda umaga anak. Bati din ni Juan. Tatay, nasaan po si Kuya JR? Napapahatid ako sa hospital. Tanong ni Kath. Nadoon yata sa likod kasama si Beth. Sabi ni Juan. Pumunta si Kat sa likod ng talyer, doon tumatambay mga tauhan ni Juan. Kapag break time, paglabas ni Kat sa likod ay nakita niya naglabing-labing yun kuya niya at jowa nito. Hoy! Pasigaw ni Kath at nagulat yung dalawa magjowa sa sigaw ni Kath. Bunso naman, istorbo ka naman. Sabi ni JR. Sorry naman kuya, pwede ba hatid mo ako sa hospital kasi konti lang pera ko para sa pamasahe ko di. Sabi ni Kath. O si G Bunso. Sabi ni JR. Tapos magpaalam muna si JR sa girlfriend niya, sabay halik, naihinel si Kat sa ginawa ng kuya niya, tapos pumunta na sila sa taxi ni JR at sumakay na sila sa taxi. Saan kaya patagpuin ng tadhana sila Gabi at Kath? Abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito, and thanks for watching.